Isang nakakagulat nga na balita ang bumulaga sa publiko matapos magkaisa ang mga kakamping at ang administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ang alyansang ito ay naglalayong patumbain si Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang magkaibang paniniwala at pinagmulan. Maraming nagulat sa biglaang pagkakaisa ng dalawang kampo na dati magkakasalungat. Ang alyansa ay sinasabing bunga ng masusing pag-uusap at pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang grupo. Ayon sa ilang insider, may mga isyu na nagbunsod upang magkasundo ang mga kakamping at si President Marcos na nagbigay daan sa kanilang koalisyon. Samantala, maraming taga-suporta ang nagtatanong kung anong epekto ng alyansang ito sa kasalukuyang administrasyon sa politika ng bansa. Marami rin ang naniniwala na ang layunin ay upang tapusin ang dominasyon ni Vice President Sara sa politika. Sa kabila ng pagkakaisang ito, hindi pinalampas ng mga kakamping at ni President Kuting ng Norte Jr. ang pagkakataon upang patutsadaan ng mga bias na media na umano'y nagmamanipula ng balita at naglilinlang sa publiko. Ayon sa kanila, ang pagkakaisa nilang ito ay simbolo ng pagwawaksi sa mga maling impormasyon at pagbibigay linaw sa tunay na kalagayan ng politika sa bansa. Asahan na ang mga susunod na araw ay magiging puno ng mga kaganapan at intrigang politikal na tiyak na aabangan ng sambayanan. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Dahil masaya ako. Why, sir? Dahil nga, sabi ko nga noon sa inyo na kami dalawa ni Senator Bongo will be waging guerrilla to somehow conventional tactics. From unconventional to sort of conventional, little conventional. RG. Sir, I have two questions. Yes. Ano pong inyong masasabi dito sa pinupropose ni dating Senator Trillanes na anti-Duterte unity ticket? Well, anybody can form a unity. Very influential yun, mother yun eh. In any family, malaki ang papel ng mother. Everybody loves her mother, his mother. So, just like that family, mahal na mahal nila yung nanay nila. Lalong-lalo na si BP Sara. Love na yung mother niya. Do you think matutuloy talaga itong 3 Duterte ticket, 3 Dutertes in the Senate based on what is supposed to be her pronouncement? Well, hintayin natin yung filing of candidacy kung talagang magpapile sila. But then again, masasabi ko lang sa'yo is that I know BP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. Yung mga kapatid na niya yan mga kapatid na niya yan ang at stake. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Okay. Sir, yung sinabi ni Senator Trillanes, indication ba yon na threatened pa rin at sa tingin nila malakas pa ang Duterte forces kaya kinakailangan mag-unite ng opposition and other groups? Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging opposition. Yung liberal, magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, magiging administration na sila. So, gusto nilang gawing opposition ngayon, yung mga Duterte. So, sa tingin niyo, malakas pa sa tao si dating Pangulong Duterte? Napakalakas. Napakalakas pa rin. Kasi mo yung survey. Survey, napakataas ang survey sa kanila. At ikaw mismo, kahit na magtanong ka sa mga ordinarong tao, palagi sinasabi ng mga tao, bumababa ako. At sinasabi, sir, sana bumalik si Pangulong Duterte. Kung sakaling makipag-join force yung pink forces sa Marcos administration, ang sabi mo nga, paano, magiging admin na ba sila? Pwede ba na ang Duterte forces ang maging panibagong opposition? No choice. Ganun na mangyayari. No choice. Ano bang mangyayari dyan? Wala nang oposisyon. Nandun na yung mga yellow, mga pink kasama na sa Malacanang. So, paano ma-fiscalize
yung affairs of the state kung walang opposition. Position. So, at saka, ang tao naman ang nagtitingin dyan eh. Kung gusto nila yung Duterte Black ay magiging opposition, parang nasa tao yan kung anong gusto nila sa mangyayari dito sa Duterte Black kung magkakaroon ng ganung kalaking Duterte Black. So pwede nga sir yun na mag-emerge ang bagong opposition at ito yung Duterte forces. That is kung makipag-align ang Malacanang sa mga yellow, sa mga pink. Ganun talaga nangyari because kung mag-align sila, ibig sabihin, wala nang opposition. So paano yun? Kayo ngayon nasa admin sa Senate, pwedeng... Eh, depende yan kung anong sabihin ni Pangulong Duterte. Sabihin, mag-opposition na tayo. Sasama talaga ako. O, kung sabihin niya, huwag, neutral lang tayo. Nandiyan ako. Hanggang kuwan lang tayo, fiscalizing lang tayo for mga national interest issues. Hanggang dyan lang tayo. Hindi tayo opposition. Depende na nga kung what will develop. Okay, Mayan, follow up. Do you see VP Sara as a strong opposition leader? Posible, pero hintayin na lang natin kung anong magiging stand niya dyan. Dahil sa ngayon, wala man siyang official statement na she's going to lead the opposition. Wala pa naman siyang sinabing ganun, di ba? Hintayin na lang natin. Pero once mag-unite yung pink, yellow, and Malacanang, sir, do you think it's time, nakikita nyo ba yung possibility na liligawan nyo si VP Sara to lead naman your group, sir? For you to be united as well. Ganito yan eh. Kung mag-align sila sa Malacanang, ano pang purpose? Bakit sila nag-join forces sa Malacanang? Di ba para hadlangan ang Duterte? So pag gano'n, hadlangan ang Duterte, so obvious na opposition na ang Duterte niyan pag gano'n ang sitwasyon. Di ba? Sabi ni Trillanes, kailangan hadlangan nila itong mga Duterte, mag-unite ang yellow, pink at saka ang Malacanang. So, ano pang mangyayari ngayon? So if they unite, who will lead your group? Will it be VP Sara or former President Duterte? Nasa kanilang dalawa na lang sila mag-usap kung Meron ano po sino. kayo, sir, sino yung ipupush nyo, sir, na mas tingin nyo mas malakas na magli-lead ng grupo nyo? Silang dalawa, parehong malakas yan eh. Parehong Any of malakas. them? Any of them? Any of them. Any of them. Lone Ranger sa campaign. But isn't it too much, sir? Tatlo-tatlo sila. Hindi ba pwedeng mamili lang ng isa na mamanokin, sir? Well, para sa akin, kung hindi mo nga mapipigilan yung mga siraulo, yung may mga katok na sige file ng COC every election, yung mga nuisance candidate nga, di ba? Hindi mo pwedeng mapipigilan. Ito pa kaya yung mga dating congressman, dating mayor, dating presidente ng Pilipinas. Mapipigilan mo yan? So, hindi mo talaga mapipigilan yan. Hindi mo mapipigilan. Sir, Kahit sabihin mong too much, ha? Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. 3 Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon kung gusto nila. That's why we have an election para i-elect ng taong bayan kung sinong gusto nilang i-elect. Ha? but for you, sir, you don't think 3 Dutertes running in the 2025 elections, you don't think it's too much? For me, Yes. okay na rin sa akin yan. Okay na sa akin. Okay lang. Kaya sabihin lang, bakit ka naman natutumat sa Porque Duterte? Natutumat ka, yung dalawang Cayetano, hindi ka natutumat. Yung dalawang Marcos, hindi ka natutumat. Yung dalawang hindi ka natutumat. Kung dapat, kung too much, more than one, that's too much already. Kung standard natin sa too much, ha? Porque Duterte, at nagiging 3, too much na. Di ba? So dapat hanggang 2 lang, sir. Ha? Dapat hanggang 2. Pag more than 2, that's too much na.
Okay din sa inyo kahit 3. Okay na ako. Oo, okay na ako. Basta magpe-perform lang sa trabaho. Okay na ako. Sir, yung mga political analysts, a lot of them are saying masyadong madrama tong pamilya Duterte, tatakbo hindi, tatakbo mag-withdraw, ganyan. So, pero kayo sir, naniniwala ba kayo sa sinabi ni VP Sara na 3 Duterte sa 2025? Or you think baka may hint of joke lang din sir, na hindi naman talaga? O seryosohin ba to tingin nyo? Naniniwala ako. Naniniwala ako. Ha? Bakit sir? Kasi hindi naman talaga nagjo-joke yan si Inday Sara, si BP pagdating sa mga kapatid niya. Hindi yan nagjo-joke. So, hintayin na lang natin later pagdating sa filing of candidacy kung makapag-decide sila na isa na lang ang pwedeng patakbuhin. O 2 na lang. Depende na. Hintayin na lang natin. Basta pag sabi mong joke, I don't think it's a joke coming from her. Kumusta pala si Digong at saka Senator Bongo at saka si Baste? Well, nag-usap kami ni Senator Bongo kagabi. Sabi niya, nag-usap na kami pre. Okay na kami. So okay na daw sila. Umuwi si Senator Bongo siguro last weekend ba yun? O kailan pa siya umuwi? Masasabi na sa akin kagabi, okay na pre. Nag-usap na kami. Yun lang. Alam natin, si Senator Bongo is not a quarrel type of person. Di ba? Tahimik lang yan. Hindi yan pala away. Hindi nga yan masyadong nagsasalita sa mga issues dahil gusto lang niyang makatulong sa kanyang kapwa. Tumulong kung may maitutulong. Pero hindi siya yung type na vocal at palaban. Yung palaban, ako yun. Ako yun. Hindi siya. Ha? Ano yun? So sir, kaya kalbo. Ay! Ako pa naman sponsor ngayon sa snacks ninyo. Joke lang daw yun, Joke sir. lang. Then, wala, do you think that's my weakness? Yung aking pagkakalbo? Do you think that is a threat to my personality? No. It is my strength, yung aking pagkakalbo. So sir, si Baste, It is my strength and it is my opportunity to be known to the people. Yung aking pagiging kalbo. Huwag ka mag-alala. Kahit sabihin mong kalbo ako, wala akong problema. so sir, si Baste, kay Senator Bongo lang medyo sumama ang loob for not being vocal sa mga problems ng Davao. Yes. Sa inyo, hindi. Wala naman siya sinabi. Wala naman siya sinabi. And then ngayon, okay na ho sila. Okay na dalawa. sila. Okay, Maan. Pero kayo sir, nag-uusap Okay. din kayo ni Mayor Baste regarding the issue sa Mount Davao? Sa, kuwan lang, sa Facebook. Yun. Facebook. Parang yun ang pinagtatampo lang niya So, ang gusto ba? Alam na, may mga pronouncement na naman tayo dyan sa mga nangyayari. Kaya, siguro, hindi siya nagtampo sa akin. May mga pronouncement na naman tayo. Yung alam yung issue sa yung raid sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, I reserve my comment dahil nga nag-file si Senator Romero Padilla ng resolution asking my committee to conduct an investigation and aid of legislation doon sa nangyari sa KOGC, Kingdom of Jesus Christ. So, kung mag-comment ako na mag-comment ngayon, mapipreempt yung aking investigation. Baka sabihin nila, wala na, useless yung investigation ni Bato. Bias na yan dahil meron na siyang kinakampihan sa kanyang mga comment. So, hindi muna ako mag-comment para hintayin natin yung resulta ng investigation. Pero sir, magiging fair yung investigation considering na malapit ka nga din kay Pastor Kibuloy. Considering na I am a former chief of the Philippine National Police, at the same time, I am a Dabawenyo, yung mga tinamaan doon sa raid, mga kababayan ko, mga taga Davao. So, you expect fairness. Kasi, puro mahal ko yung dalawang parte. Mahal ko ang PNP, mahal ko ang Kingdom of Jesus Christ na
mga Dabawinyo. Kaya maging fair ka. Sa gitna ako. Hindi kayo makahanap ng unfairness or bias sa aking gagawing investigation. Okay, Mean, last. Sir, sorry, Yan. pahabol na lang. Sir, yung sinabi nyo kasi kayo na nag-usap na kayo ni Senator Bongo na parang Lone Ranger yung campaign nyo, guerrilla style. May we know what do you mean by that, sir? Anong itsura nung in-launch yung campaign kung sakasakali? Kung saan lang kami accommodate, doon lang, parang NPA ba? Kung sino yung masa nila, doon sa kabaranggayan, doon lang sila pupunta, aakyat sa bahay ng masa. Yun ang guerrilla. Kasi mamaya, pag aakyat ka sa hindi mo masa, i-report ka sa PNP, report ka sa army, patay ka. Parang ganun. Kasi, kung sino lang mag-accommodate sa amin, yun lang kasi, hindi ka nga part ng administration, wala kang sariling entablado na aakyatan. Hindi ka gaya pag manok ka ng administrasyon, may sarili kang entablado sa lahat ng LGU sa buong Pilipinas, kung saan kanyo gusto pumunta, meron kayong venue, meron kayong host, meron kayong mag-asikaso, ganun. Kami, wala kaming ganun, so guerrilla type, kung saan lang makahanap ng tsansa, tsuk, tira, tsuk, gano'n. Guerrilla nga, kung saan lang makahanap ng opportunity, strike, withdraw, strike, withdraw. Ganun. Sir, ano bang itsura ng PDP laban ngayon? Sorry, sir, di ba namin naman natin na mahina sa ngayon, sir. Walang centralized funding kayo, sir, sa campaign kung sakasakali. Noon nga na ruling pa yung PDP laban sa yung presidente pa si Pangulong Duterte 2019. At that time, ang support naman is nasa baba. Nasa baba, hindi doon sa partido. Sabihin mo, yung partido, mayroong pondo, mayroong resources na gagastusin para sa magmamount kayo ng campaign. Hindi po ganun ang PDP laban. Wala pong pera ang PDP laban. Mahirap po yun yung PDP. Mahirap po yan na partido. Walang pera. But with the Dutertes coming in, tingin nyo mas magiging maayos yung campaign strategy ninyo for 2025? Yes, most likely. Dahil nga, mayroon pa rin kahit papaano, may mga LGUs pa rin, may mga gobernador, mga mayor pa rin na humahanga kay Pangulong Duterte at willing to support the group kung pupunta sa area nila. Okay, last question for Raymond. Looking forward to 2025, syempre, nabanggit mo nga kasi na para bang naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo, especially with Senator Bongo. Wish nyo pa rin na kung sakali, without considering na halimbawa, walang tatakbong mga Duterte at kayo na lang, wish nyo na mapasama sa administration ticket? Hindi wish, kundi alam nyo, mas maraming susuporta sa iyo, mas malaking tsansa mo manalo, di ba? Normal yan. Tatakbo ka. Bakit ka, you run to lose? No, you run to win. So ano ngayon ang mga maging tsansa mo pag tatakbo ka? Saan ka makakuha ng malaking tsansa? Pag kinarga ka ng Malacanang, ng administration, napakalaking tsansa mo dahil administration yan eh. So, mas maraming kakarga sa'yo, mas malaking tsansa mo. So, yun lang naman. Kahit na hindi tayo gawing manok nila, kung basta hindi lang tayo gigipitin, okay na yun. Kasama sa slate. Ha? Kasama kayo sa slate, sir. Ay, hindi tayo pwede mag-demand, hindi tayo pwede isama tayo dahil makapuno na sila. Makapuno na sila, hindi na tayo maikarga. Sir, O kahit hindi na puno, baka hindi nila tayo type. bakit ka na ikakarga kung hindi ka nila type? Di ba? So, ganun lang yun. Sir, physically, kaya pa ba ni dating Pangulong Duterte mangampanya at mupo for 6 years as senator? Physically, kaya pa ni dating Pangulong Duterte? Medyo lumakas naman siya ngayon nung wala na siyang trabaho, nang hindi siya presidente. Lumakas naman siya kahit na may edad na siya. Pero very sharp pa rin yung utak niya at ganda yung aura niya. Di ba? Maraming mga 80 years old and above pa na senador noon. Noon pa. Tingnan nyo sa records ng Senado, maraming mas matatanda. Di ba? JPE. Marami. Sila Dirilon. Kaya niya yan. Kaya.
Okay, on that note, thank you so much, Senator Ronald Bato de la Rosa, and also to SEDI. Thank you so much. Salamat. Sir, Thank sa you. ulitin, this is your second time sa Kapihan. Second time, oh. Pero naging traumatic ba yung first? Hindi. Oh, yung first. Pero, meron, kaibigan naman tayo, di ba? Yes. Kaibigan tayo lahat, di ba? Kaibigan niyo ako, hindi niyo ako kalaban. Yes, sir. Thank you po. So, do you think, sir, it's about time to have anti-dynasty law or hayaan ng taong bayang magdesisyon? Do you think Papa, makalusot yung anti-dynasty law? How old is the 1987 Constitution? How old? 30 plus years? It is 37 years old. And yet, until now, there is no enabling law as far as that anti-dynasty provision in the Constitution. Wala pa rin. Hindi kayo nagtatanong, why? Dahil, Because, ang gagawa ng batas na yan din ang tatamaan. Yung mga congressman at mga senador na merong sariling dynasty, sila rin ang tatamaan. So, sinong gagawa ng saya ako dyan sa kakausap sa mga kasamahan ko na tulungan niyo ako, ipasa natin itong anti-dynasty bill. Pero Ilang boto kaya makuha ko dyan? pero personally, sir, dahil wala kang kamag-anak, personally, sana gusto mo magkaroon na tayo ng batas kontra dynasty. Ako rin, although, sa nakita ko na kasi, sa nakita ko ngayon, forgive me kung kayo'y anti-dynasty. Sa nakita ko ngayon, bakit natin ipagkait sa taong bayan kung ang serbisyo ng tao na yan ay kinakailangan nila? Halimbawa, umalis si Pangulong Duterte as mayor ng Davao City. Tumakbo si Inday Sara, nanalo siya. Kasi gusto ng taong bayan talaga na siya ang magpapatakbo. Eh kung meron tayong anti-dynasty bill, hindi na siya pwedeng tumakbo. Si Inday Sara as mayor. Para iba na naman tumakbo. Then maganda yan. Malaking chance yan sa iba na pwede maging mayor ng Davao City. Pero ang tao mismo ang mag-decide. Kaya nga tayo democracy because the people will have to decide on who is going to be their leader. Eh gusto ng taong bayan na si Mayor Inday Sara ang gusto na maging mayor. So, yun, nanalo. Sa Senado. Bakit na nanalo palagi ang mga bilyar? Dahil magandang track record. Bakit nananalo ang mga Estrada? Magandang track record. Bakit nananalo ang mga Cayetano palagi? Ay, puro magagaling na abogado yan. Mga magagaling yan sila. Bakit nananalo? At kung sakali, bakit pwedeng manalo ang mga Duterte? Ay, magagaling na leader yan. Nasa DNA nila yung pagka-leader na magaling na may bayag, lumalaban at hindi yan naatras sa anumang laban. That's the leaders that we need. Sir, do you see, isa na lang sa akin, sir, do you see PDP Laban rising from the ashes after this decision po? Kasi, syempre, sir, alam naman natin, humina yung PDP Laban syempre, on the rise of PBBM kasi nagtalunan papunta sa kanila. And humina po yung partido nyo. Anong epekto ng tatlong Duterteng tatakbo with former president po leading PDP Laban? Kawawa naman pala kung may pagtingin mo sa akin ngayon, assist na pala ako ngayon. Abo na lang. Abo na pala kami ni Bongo. Senator Bongo ngayon. Kasi kaming dalawa na lang naiiwan rising from the ashes. Sir, dalawa na lang. Nagpaalam na sa Ay, mga tatlo pa rin. O apat. Sir, nagpaalam Apat. na? Hindi pa si Ruben Hood Padilla, di ba? Si Padilla. Ito, sir, nagpaalam na? Hindi, sa re-electionist lang. I'm talking about the re-electionist now. Dalawa kaming talagang nasa Pilipilaban, sigurado. So, hindi na, si Majority Leader Tolentino, sir. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, pero I cannot speak in behalf of himself. No. Hintayin lang natin kung anong maging desisyon niya, anong sabihin niya. Basta ako, kaming dalawa ni Senator Bongo, nag-usap kami na walang iwanan. Magtutulungan kami sa aming gagawing kampanya. Yun nga, so lalakas ba ulit yung PDP Laban? Yung tanong pala. Sorry, hindi kita nasagot sa tanong. Mukhang lalakas dahil may Duterte. May Duterte. At alam natin yung followership ng Duterte. Napakalakas.
So, babangon uli ang PDP Laban. Not from the ashes, but from the tomb. Okay, teka. Daniel. Angat uli yan. Daniel and then Mav. And then Raymond. May I At hindi si Bibi Sara. Everything is possible. Oh, napapag-usapan na yan talaga. Ay, hindi naman napag-usapan, pero posible mangyari yan kasi wala namang prohibition sa kanya kung tutakbo siya. Why Baste not BP Sara, sir? Ha? Hindi ba mas kilala na si BP Sara? I don't know. We have to ask them Dahil kailangan to ask may, them. sabi niyo nga kailangan kung anong kanyang plano. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!